kamaster, nandito tayo sa Daikin inverter mga kamaster na 2.5 HP. Alright, so nagpalit na ng EEV kasi sira yung EEV nito, pero ayaw pa din. So ito yung nangyayari mga kamaster. Tatakbo siya. Ayan o. Ayan, tumatakbo siya ngayon. Oh, maganda nga yung takbo mga kamaster, kaso bakit naglolo ko? Yan, madinig nyo, tumatakbo, di ba? Tapos yung hangin niya malakas naman. Oh. Kita nyo? Okay, so tapos nagtuturbo na siya. Ayan, nadidinig nyo ba? Oh. Nilapit ko talaga yan para madinig. Lagay natin yung gauge. So napakababa ng karga niya mga kamaster, nasa 20 lang. Ayan o, makikita nyo 20 lang yan kasi start na itong gauge na to. Ayusin ko pa mamaya, tanggalin ko kasi ang start nito nasa 20 PSI na yung ano niya kagad, pointer. So nasa 20 lang ngayon, naka turbo. O i-check natin yung freon. So ayan siya master, medyo matagal-tagal na itong umandar, mga 5 minutes na. Tapos tumataas bigla yung pressure, oh. Naging 100 na siya ngayon. Ayun, so namatay na siya. Ayan o. Alasin ko muna to master. Check natin yung kanyang bituka. So ito yung kanyang board mga master. Ayan, makikita nyo. Oh. So tinanggal ko muna tong kanyang overload. Ayan o, overload yan. Buhay pa pala to mga master. Ayan, i-check ko muna to gamit ang continuity test mga kamaster. Ayan o. Yun. Oh, i-check ko yung overload. Okay. Okay, so buo siya mga kamaster. Ayan o. Oh. Oh. Pangalawang balik na kasi to mga kamaster. Unang naging diagnosis natin dito mga kamaster, napakakalawang na nitong EEV. Ito kasi bago na to master eh. Kabibili lang natin nung nakaraan at binalikan nga natin to at hindi pa rin tumuloy. Yan. Sa UVW to mga kamaster. Check natin. Oh. 2.3. 2.3 pa rin. Nakita nyo? Balik rin natin. Ayan. Oh, 2.3. So, meaning walang problema yung compressor natin. I-check ground natin para sure. Oh, ayan siya. Oh, kita nyo. Sa ground. Sa tubo yan, sa tubo. Oh, wala naman, di ba? Malayo sa katotohanan na may grounded. Check din natin yung pan motor.
So, ito yung mabisang pag-check ng fan motor mga kamaster. Ayan o, kita nyo. O, ito yung terminal niya, yung tatlo. Ayan, lagay nyo dyan, tapos ilagay nyo sa DC. O, tapos paikutin nyo yung blower. Ayan, makikita nyo, nagkakaroon siya ng voltahe. O, diba, buo yan, pagka ganyan. So, sa kabila naman. Ayan, sa gitna. O, nakita nyo, nagkakaroon ng kuryente. Nawala. Okay, so huling test na natin itong mga kamaster at kailangan natin itong palitan ng EEV body. Kasi sobrang ang taas ng pressure niya sa dyan sa kanyang discharge line. Kasi ang init, parang na-stuck lang dyan yung kanyang init. At hindi siya, ang kanyang discharge ay nagiyelo. So kailangan nating testingin ulit ito. Kapag ayaw pa rin mga kamaster, kailangan natin talagang palitan yung EEV body. Kasi yung pinalitan natin dito master, yung EEV niya, yung kanyang electronic EEV, electronic expansion valve. Ayan, yung control niya, malamang sira na yung tinuktok ko. Baka sakaling magawan siya ng pwede siyang tuktukin kapag ganyan. Malalaman natin kapag nag-okay di ayos, pero pag ayaw, para palitan yung EEV body, baga madugo. So napagalaman natin na mataas yung discharge natin, nag-yellow, tapos dito walang lamig. Ibig sabihin barado no yung kanyang EEV body. Pinalitan na ng EEV to, pero yung EEV body hindi pa, kaya kailangan palitan din. So tinanggal natin yung lumang EEV mga kamaster. O, kita nyo naman yon. At ito naman yung ating bago na ipapalit. Kita nyo, ayan. So ipapasok natin yan dyan, then mamaya ipasok din natin siya dito. Ayan, ayan pasok na. Stop. So kapag naghihinang kayo ng EEV mga kamaster, huwag nyong kalimutang lagyan ng basahan dito sa kanyang valve. Kasi expansion valve nga to, di ba? Ang mangyayari niyan kapag yung expansion valve nyo hindi nag-work, ay syempre back job. Hindi na naipakita kung paano natin hininang ang ating expansion valve mga kamaster, kasi wala nga si kulot kanina, walang mag-aalalay sa akin, and okay na siya. Ayan nahinang na natin. So napalitan na natin yung kanyang EEV mga kamaster. At ang next natin gagawin ay testingin muna natin. Ayan kita nyo. So ayan yung kanyang EEV at EEV ang pinalitan natin dyan. So bago na parehas. Titingnan natin ngayon kung may pressure na lalabas. Ayan, under na. Kailangan malakas yung pressure dito. Ayan, kita nyo? Pwede. So kailangan ganyan kalakas mga kamaster para malaman natin na okay talaga yung ating EEV. So mag-assemble muna tayo. So nagba-vacuum na tayo habang ina-assemble yung ating aircon, yung mga tinanggal natin. So isa-isa nating ibabalik yan para naman pag nag-testing tayo, okay na.
At ito na nga tayo mga kamaster, patapos na tayo ha. So ang nangyari dito, nagpalit tayo ng EEV kasi muna yung expansion, electronic expansion valve, yung pinaka ano niya device, at hindi nga nag-work. Then ang sinunod natin ginawa is yung kanyang EEV body naman. Kailangan kasing palitan din yon pala kasi hindi siya nag-work kapag yung luma. Malamang merong barado na siguro or basta defective na. So eto na nga mga kamaster, natapos na tayo at tumatakbo na yung ating unit. Yung mapapansin yung pasana, yan then mainit na yung kanyang buga. So ibig sabihin yan, gumagana na yung ating EEV. Kanina kasi nung wala pa, hindi pa natin pinalitan yung EEV body, nagloloko, hindi siya umangat. Ngayon umangat na. Yon, tumba mo na yan, tumba mo na. So ayan na siya mga kamaster, 120 na. Dapat 100 lang yan kapag nagturbo. Ayan na nga. Hindi ba effective? Hindi pala naka-video. So okay na nga tayo mga kamaster, at na-solve na rin yung problema ng aircon na to. Working na siya. At dyan nagtatapos ang mahaba-haba nating kwento mga karakul. At kung umabot na kayo sa puntong ito, sana'y huwag po nating kalimutang mag-like, share, and subscribe. Paki-comment na rin down below para alam ko kung hanggang saan umabot ang video na to. Maraming salamat.